Iha, nito sabay peking ngumiti. I heard you have food allergies. Tumango si Iha. Opo, may mga ingredients po na hindi hiyang sa akin. Kaya nga po nagbaon na lang ako ng pwede kong makain dito. Nagulat ang lahat sa sagot niya. Lalo na nang makita nila na may hawak siyang isang plastic bag na may laman. Isang empty ice cream tub na may label pa ng brand nito. Pero halatang tinanggalan ng laman at ginamit na lagayan ng kanyang ulam. Natahimik ang mga tao sa paligid. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kasi, papaano ang nag-iisang anak ng dati at pinakamayaman at maimpluwensyang pamilya ay ice cream tub na lamang ang baonan. Nagbulungan ng ilan hanggang sa nauwi sa tawanan na puno ng panalait. Grabe, ice cream tub na lang ang baonan niya? Hindi na ba kaya siya nakaka-afford ng lunchbox? Baka naman souvenir yan nung nalugi sila. 'Di ba, Iya? Hindi siya umimik. Tahimik lang niyang binuksan ang baonan at sinimulang ayusin ang pagkain niya sa plato. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga halakhak, ang pabulong, ang pagbibiro na para sa kanila ay harmless, pero sa kanya ay parang tinik. Napatingin din siya sa fiancé niyang si Lance. Alam niyang naririnig din ito. Alam niyang ramdam din ito ang nangyayari, ngunit hindi ito lumapit, hindi ito nagsalita. Hindi man lang siya pinagtanggol. Lance, ano ba naman yan? Hindi mo man lang ba mabilhan ng lunchbox ang fiancé mo? Natatawa na sabi ng isa. Subalit sa halip na ipagtanggol, sumabay pa ito sa pagmamaliit ng pamilya nito. Ako, naging busy lang ako sa trabaho at sa company. But after this, I'll make sure na magpapadala ako ng donasyon sa pamilya niya para hindi na maulit to. Tahasan naman na sabi ni Lance. May halo pa iyong panalait at pagmamalaki kaya muling nagtawanan naman ang mga kamag-anak nito. Ngunit sa halip na masaktan, sa sinabi ng lalaking dapat ay pakakasalan niya, si Iya ay lihim na napangiti at nasiyahan. Kasi muli siya ay may napatunayan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nasa isang marangyang pagtitipon si Iya Monteverde. Isang formal na dinner na inihanda ng pamilya ni Lance. Ang lalaking matagal nang ipinipilit ng kanyang mga magulang na pakasalan niya at siya ring nobyo niya ngayon. Naka-off-white na bestida si Iya. Simple ngunit elegante pa rin ang dating. Habang nasa tabi niya si Lance, tahimik at nakangiti. Habang tinutuloy ang hapunan at masayang usapan, unti-unti na rin siyang napapalibutan ng ilang kamag-anak na Lance. Mga tiyahin, pinsan at mga kilalang matataas ang lipad na noon ay sobrang mababait naman sa kanya. Ang akala ni Iya ay makikipagkwentuhan lang ang mga ito sa kanya. Ngunit agad siyang binigla ng tanong mula sa isang maedad na ginang. Iha, Iya ang pangalan mo, hindi ba? Tanong ng matandang babae na may mga hikaw na halatang mamahalin. Isa ito sa mga tiyahin ni Lance at ilang beses niya na rin itong nakita. Subalit tila ba hindi pa rin ito tanda ang kanyang pangalan. O baka naman ay sinadya nito nakalimutan dahil hindi na siya ka-level ng mga ito. Tumango pa rin si Iya na may mahinahon ng ngiti. Opo, Iya nga pong pangalan ko. Nagmula ka sa mayamang angka ng mga Monteverde, hindi ba? Mayaman ang pamilya ninyo dati. Muli naman siyang tumango. Napangisi ito, pero hindi iyon ngiti ng pag-welcome, kundi isang ngiting may laman. Hanggang tahasang muli ito nagsalita. Ano ba talagang nangyari sa pamilya mo, Iya, Iha? Bakit parang sa isang araw lang nawala ang lahat sa inyo? Ang negosyo ninyo, bagsak at naibenta. Maging ang mga bahay at villa ninyo ay naibenta nyo na rin. Ang pangalan ninyo, hindi na gaanong kilala gayong noong isang taon lang ay napakatunog ng pangalan ninyo. Nakakagulat lang, dati-rate, ang pamilya nyo bukang bibig ng mga tao, ngayon parang hindi nakilala. Ano bang nangyari sa inyo, Iha? Sabat naman ng isa pang matandang lalaki.
Hindi ba't ang mga Monteverde ang pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa? Bakit bigla na lang naglaho yun? Bakit hindi man lang ginawa ng paraan ng magulang mo para maisalba man lang ang pangalan ninyo? Isang tinig pa ang sumingit. Isa na namang tiyahin ni Lance. Sayang ano? Hindi niyo pala naalagaan ang biyayang yon? Ang isang pamilya na dati ay hindi lang sa pangalan na kilala, kundi sa pananatili sa tuktok ng mga maimpluwensya. Pero ngayon, wala na kayo sa listahan ng mga may sinasabi. May halakak pa ang ilan. Hindi tahasan, pero puno ng panlalait at pangmamaliit dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Lumingon siya kay Lance. Akala niya ipipigilan nito ang mga kamag-anak, ngunit wala man lang itong sinabi. Hinayaan lang nito ang mga kamag-anak nito na sabihin ang lahat ng iyon sa kanya. Nagtiimbagang siya at pilit din ang umiti sa kanila. Kahit pa sa totoo lang ay gusto niya nang imudmod ang kanilang mga pagmumukha sa lamesa. Muli po'y nagsalita ang isang pinsan na Lance. Pero don't worry, Iya. Kung makakasal ka pa rin kay Lance kahit sa kabila ng lahat ng nangyari sa pamilya mo, kahit papaano ay babalik ang yaman mo. Hindi man lahat pero at least makakatulong ang impluwensya ng aming pamilya. Sa kabila ng lahat ng yon, hindi nagsalita si Iya. Hindi siya gumante ng kahit anong salita. Sa halip, huminga na lang siya ng malalim. Siyempre kasi may nais siyang patunayan. May nais pa siyang malaman. Kumbaga sa libro, may mga pahina pa siyang kailangang buklatin. Matapos ang hapunan, tumayo si Iya mula sa kanyang upuan. Tuwid ang likod, taas noo at may banayad pangiti sa kanyang labi. Salamat po sa masayang hapunan. Nakakataba po ng puso na sa kabila ng nangyari sa aming pamilya, inimbitahan niyo pa rin po ako dito sa salo-salong ito. Magalang niyang sabi sa kanilang lahat. Sabay sila ni Lance na umalis at dama pa rin ni Iya ang pagsunod nila ng tingin sa kanya. Palihim naman siyang napailing at sa isipan niya, may mga napatunayan na siyang hindi maganda. Kailangan niya pang galingan sa pag-arte at ang lahat ng kulay na kanilang tinatago ay lalabas din. Tumama ang mahabang katahimikan sa loob ng boardroom na parang kulog na sumabog sa gitna ng pulong. Naroon si Lance, maayos ang postura, tahimik at seryoso ang mukha. Habang nakaupo sa pinuno ng mesa, sa kanan naman si Lance ay si Iya. Tahimik lang din. Pero kita sa mga mata ang bahagyang pag-aalala habang pinapakinggan ng mga bumabatikos. Mr. Salvarez, ani ng isa sa mga shareholder habang nagbubuklat ng ilang mga dokumento. Kung siya magiging asawa mo, paano ka nakakatiyak na makakatulong siya sa business mo? Hindi naman sa pangmamaliit sa fiancé mo pero gusto rin namin na maging honest sa inyo. Nalugi nga ang kumpanya ng pamilya nila. Don't you think it reflects badly on your judgment? Isa pang boses ang sumunod. Correct. Business is not a fairy tale, Lance Alvarez. Love doesn't pay the bills. Are we even sure she understands how this world works? Biglang nagtawanan ng ilan. May halakhak na may halong panlalait. Tumingin si Iya sa mga mukha ng tao sa paligid. Gusto niya silang pag-uuntugin ngayon ngunit nagtitimpi pa rin siya. Sa kabila ng kanilang mga pambabatikos sa kanya, nanatili lamang na walang sinasabi si Lance upang siya ay ipagtanggol. Wala itong sinasabing pagtutol. Hindi malang ito tumayo para protektahan siya. Walang salitang enough, walang don't talk about her like that. Ang tanging lumalabas lang sa bibig ni Lance ay I apologize if this seems inappropriate for the meeting. Let's get back to the agenda. At doon naputol ang usapan. Tuloy ang pulong. Palihiman ng muling napailing si Iya. Wala talagang kwenta itong pakakasalan niya. Tahimik siyang tumayo matapos ang meeting. Pilit ngumiti sa bawat bumate kahit pa kumukulo ng dugo niya sa kanila kasi nakakairita ang kanilang mga tingin. Paglabas sila ng boardroom, maglalakad sila ni Lance na magkatabi pero parang may ilang metro na pagitan sa kanilang dalawa. Lance, tawag niya dito. Is there something you're not telling me?
Let's talk later, Iya. Tanging sagot nito. Pinagmasdan niya si Lance na maglakad palayo sa kanya. Napangisi si Iya sabay iling. You're really useless, Lance Alvarez. Isang hapon na sa isang sikat at mamahaling fashion boutique sina Iya at Lance. Isa ito sa mga paboritong brand noon ng pamilya ni Iya. Noong panahong nasa rurok pa ng kapangyarihan at yaman ng kanilang angkan. Noon, bawat sales lady ay lumalapit agad sa kanya. Ngingiti, mag-aalok ng mga pinakabagong koleksyon. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Pagpasok pa lang nila sa boutique, agad siyang sinundan ng tingin ng mga staff. May mga mumunting bulungan. Isa sa kanila, isang sales lady na may mapupulang labi at mataray ang tingin ang lumapit at bahagyang nakakunot ang noo habang nagsalita. Good afternoon po, ma'am, sir. Aniya na pilit ang ngiti. Dito po ang bagong koleksyon pero if I may ask, afford niyo po ba talaga yun, ma'am? Kasi may mga sale items din po kami rito, mas mura. Baka gusto niyo pong tingnan muna yon. Sabay tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa habang pilit tinatago ang tawa. Hindi sumagot si Iya, ngunit bahagyang nanliliit ang mga mata niya kasi ang kapal naman ng mukha ng isang to gayong isa lang din naman itong staff dito. Kasunod pa noon, ang iba pang mga staff ay nagkakatinginan din at nagtatawanan ng palihim. At may isa pa na sumabay sa panalait. Mabuti na lang may boyfriend pa siyang mayaman. Kundi, baka nasa ukay lang siya ngayon. O baka nasa kangkungan ka mo. Dagdag naman ang isa pa na may bulong. Sabay tikim ng tawa. Kasi raw yung mga magulang niya, mayabang at masamang ugali. Noong mayaman para ang mga Monteverde, akala mo kung si sino. Karma nila yan, 'di ba? Nilingon ni Iya sa Lance. Kahit pabatid niya ang ugali nito, umaasa pa rin siyang kahit papaano ay magagalit ito. Magtataas ang boses man lang o sawayin ang kahambugan ng mga ito. Ngunit sa halip na ipagtanggol siya, walang emosyon na tumingin lang sa Lance sa sales lady at malamig na sabi, Let her choose. I'll pay whatever she wants. Lalong nawala ng tiwala si Iya sa lalaking ito. Lalo lang niyang napatunayan na hindi ito kagaya ng pagkakadescribe ng magulang niya noon. Hindi ito mabait na tao tulad ng sinasabi nila. Maaaring mabait lang ito nung alam ng lahat na mayaman pa ang pamilya ni Iya. Tahimik niya lang nung nilibot ang butik. Pinilit niyang tumingin-tingin sa mga damit, sapatos at bag. Kahit pa ang mga mata ng staff ay patuloy ang pagsukat sa kanya. Hindi bilang customer, kundi bilang isang taong hindi na nararapat sa lugar na yon. Sayang siya, no? Bulong ng isa. Dati-rati akala mo kung sino. Pero ngayon nakakapit na lang sa mayamang boyfriend. Dati kasi ang yayabang ng mga yan. Pagbagsak, bagsak na talaga. Sagot pa ng isa. Kinuyom ni Iya ang mga palad niya. Nararamdaman niya ang init sa pisngi niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa gigil. Gusto niya siyang sabunutan subalit pinaalala niya sa sarili na kailangan niya panagalingan sa pag-arte. Kaya pinili niya pa ring magtimpe. Tumayo siya ng tuwid at huminga ng malalim. Pinili niya ang pinakasimpleng damit. At kahit gusto niyang sabihin na hindi niya na kailangan ng tulong ng lalaki sa tabi niya, hindi pa rin niya makuhang ipakita ang galit. Hindi ngayon. Hindi roon. Pagkatapos mabayaran na Lance ang item, lumabas silang dalawa ng butik. Tahimik pa rin ito. Walang pakialam sa pambabati ko sa kanya ng mga staff roon. Habang sakay sila ng sasakyan pa uwi, ni hindi man lang siya tinanong kung ayos lang ba siya. Wala. Wala kahit anong, I'm sorry, are you okay? Isang linggo matapos noon sa isang pribadong condo unit na nasa mataas na palapag ng isang sikretong lokasyon sa lungsod, malalim ang gabi, ngunit gising pa rin ang dalawang babae. Si Iya at ang matalik niyang kaibigan na si Reyna. Isang matapang, outspoken na babaeng hindi kailanman natutong manahimik sa harap ng mali. Habang nauupos na ang scented candle sa gitna ng kanilang mesa at bahagyang umaalingasaw ang mamahaling red wine na laman ng kanilang mga baso, nagngangalit ang emosyon sa loob ng silid.
Gigil na gigil kasi itong si Reyna habang hawak-hawak ang baso ng alak. Tila hindi pa rin ito makapaniwala sa mga ikinuwento dito ni Iya tungkol sa nangyari sa butik. Hanggang kailan, Iya? Sabay bigwas nito ng kamay sa ere. Hanggang kailan mo hahayaan na ganitohin ka ni Lance at ang mga lintik na tao sa paligid niya? My God! That asshole didn't even try to defend you. He let them humiliate you in front of him. In public. Nanginginig pa ang boses ni Reyna. Galit, frustrated, para bang ito pang masasasaktan sa katahimikan ni Iya kesa sa mismong pangyayari. Samantala si Iya naman ay tahimik lamang, kalmante at nakangiti pa siya. Tumikim siya ng wine bago nilapag ang baso sa mesa. Napakawalang kwenta ng lalaking yun. I know, mahina niyang sambit. I saw it. But Reyna, may mga bagay pa akong gustong patunayan. May kailangan pa akong tapusin. And we still need to wait a little bit more. Napailing naman si Reyna. Hindi pa ba sapat mapatunay ang mga nangyari? Ang pagiging pabaya niya at ang pagiging matapobre ng pamilya niya. May ibubunyag pa sila. May baho pa silang ilalabas. I know that. And my goal is simple. Ang palabasin ang lahat ng kanilang baho. Ang tunay nilang kulay at mga pag-uugali. Tumingin si Reyna sa kanya. Kahit papaano, sa kabila ng galit ay nakita nito ang apoy sa mga mata ni Iya. Isang apoy na hindi pa rin namamatay kahit gaanong kahaba ang gabi. May saglit na katahimikan ang namayani sa silid bago muling nagsalita si Iya. Are you sure walang makakaalam sa pagpunta ko rito? Tumingin siya sa paligid. Bagamat alam naman niyang ligtas sila. We can't afford to slip. Baka malaman nila ang sekreto ko. Hindi pa pwedeng malaman ng mga tao na hindi totoo na naghihirap ang mga Monteverde. Tumango naman si Reyna. Yes, I followed all your orders. Matigas naman na sagot ni Reyna. Nobody knows you're here. Ligtas ang lugar na to. Malayo sa mata ng publiko. I've got your back. Always. Tumango siya at muling tumikim ng wine. A little more time. Bulong niya sa sarili. Malapit na. Isang hapon, nakaupo si Iya sa maliit na reading nook sa opisina ni Lance. Abala siya sa pagbabasa ng proposal para sa isang event sponsorship na inata sa kanya. Tahimik lang ang paligid. Tanging tunog ng wall clock ang maririnig nang bigla siyang tawagin ni Lance mula sa loob ng private office nito. Iya, can you come here for a second? Malamig ngunit mahinahong tawag nito. Agad naman siyang tumayo. Maingat na iniwan ang hawak na papel at tumungo sa loob. Naroon si Lance, nakatayo habang pinipindot ang ilang command sa tablet nito. Nakasuot ito ng light gray dress na shirt, bahagyang nakataas ang sleeve. Diretso siya nitong tiningnan tsaka nagsalita. Next week, we're attending a reunion. Reunion? Yes, family. Some extended relatives from abroad are coming home. It's a social gathering, a formal one, and I need you there. Of course, pupunta ako. Ngunit bago pa siya nakapagtanong ng detalye, dumagdag ang boses ni Lance na mas seryoso. Iya, I want you to be prepared. I need you to look your best. Behave properly. Kilalang miyembro ng pamilya ko ang Harpoon. And please, tumigil ito sandali. Bago muli nagsalita. Don't embarrass me. Wala sa tono ni Lance ang tiwala o pagmamalaki. Sa halip para bang isa siyang liability. Para bang wala siyang karapatang magkamali. Nakangiting pilit siyang tumango. Okay, I'll make sure to look decent and composed. Muling bumalik si Lance sa tablet. Tila tapos na ang usapan. I'll have someone send you the dress code. Expect the details tomorrow. Tahimik lang siyang tumango. Wala nang idinagdag pa si Lance. Habang palapas si Ian ng opisina, marahan ang bawat hakbang.
Sa labas, muling umupo sa kanyang mesa. That asshole? Akala mo kung sino. Dumating ang araw ng reunion. Isang marangyang pagtitipon sa isang private garden resort na pagmamay-ari raw mismo ng isang kamag-anak na Lance. Mamahaling sasakyan ang nagkalat sa labas, mga waiters na nakaitim at puti, at classical quartet na tumutugtog sa gilid ng fountain. Kompleto ang mga elemento ng yaman at impluensya. Lahat ng bisita ay bihis na bihis, mula ulo hanggang paa. At si Iya, kasama na Lance, ay hindi nagpahuli. Suot niya ang isang maayos at simpleng gown, hindi kasing mamahalin ng iba. Ngunit sapat na para magpakita ng respeto sa okasyon. Maingat niyang inalalayan na Lance palabas ng sasakyan. Ngunit na makapasok na sila sa loob ng bakuran, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Lance, finally you made it! Bati ng isang babaeng may mamahaling perla sa leeg. Agad itong niyakap si Lance, ngunit isang iglap lang ang tingin sa kanya. And this is? Iya, sagot na Lance. She's with me. Ah, may bahagyang tiklop ang labi ng babae bago muling ngumiti. Welcome. Sunod-sunod ang bate. Lahat may kasamang hilaw ng ngiti. May ilang babae na nagkakatinginan. May tumitig mula ulo hanggang paa kay Iya. May mga lalaking tahimik na nakamasid. May tumatawa pero alam mong hindi totoo. Lahat ng iyon, ramdam ni Iya. Sa isang mesa kung saan may mga babaeng halos kasing edad lang na Lance, may sumulyap sa kanya at nagparinig. So, she's the one? The girl from the failed company? I heard about that. That was her father, right? She's pretty though, but I wonder how long this one will last. Hinayaan niya lang sila at nakipag-usap sa mga kumakausap sa kanya kahit pa alam niya na pakitang tao lamang ang lahat ng yon. Ilang saglit ay tumayo si Iya upang kumuha ng pagkain sa buffet. Ngunit bago pa man siya makapila, tinapik siya ng isang matandang babae, isa sa mga tiyahin na Lance. Iha? Anito sabay peking ngumiti. I heard you have food allergies? Tumango si Iya. Opo, may ilang ingredients po kasi na hindi hiyang sa akin. Kaya nga po, nagbabaon na lang ako ng pwede kong kainin dito. Nagulat ang lahat sa sagot niya. Lalo na nang makita siyang may hawak na isang plastic bag na may laman. Isang empty ice cream tub na may label pa ng brand na to. Pero halatang tinanggalan ng laman at ginamit na lagayan ng kanyang ulam. Natahimik ang mga tao sa paligid. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Kasi, papaano nga nag-iisang anak ng dati at pinakamayaman at maimpluwensyang pamilya ay ice cream tub na lamang ang baonan. Nagbulungan ang ilan hanggang sa nauwi sa tawanan na puno ng panlalait. Grabe, ice cream tub ang baonan niya? Hindi na ba kayo nakaka-afford ng Tupperware? Baka naman souvenir yan nung nalugi sila. Diba, Iya? Hindi siya umimik. Tahimik lang niyang binuksan ang baonan at sinimulang ayusin ang pagkain niya sa plato. Ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga halakhak, ang pabulong. Ang pagbibiro na para sa kanila ay harmless, pero sa kanya ay parang tinik. Napatingin din siya sa fiancé niyang sa Lance. Alam niyang narinig din ito. Alam niyang ramdam nito ang nangyayari. Ngunit hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Hindi man lang siya pinagtanggol. Lance, ano ba naman yan? Bakit hindi mo malang bilhan ng lunchbox yung fiancé mo? Natatawa ang sabi ng isa. Subalit sa halip na siya ipagtanggol, sumabay pa ito sa pangmamaliit ng pamilya nito. Naging busy lang ako sa trabaho at sa company. Pero after this, I'll make sure na magpapadala ako ng donasyon sa pamilya niya para hindi na maulit ito. Tahasan naman na sabi na Lance. May halo pa iyong panalait at pagmamalaki kaya muling nagtawanan ng mga kamag-anak nito. Hindi naman makapaniwala si Iya sa narinig. Bagaman ito nga ang gusto niyang mangyari kaya sinadya niyang ilagay sa lalagyan ng ice cream ang baon niya para makita niya ang kanilang reaksyon at lumabas ang kanilang ugali. Hindi pa rin siya makapaniwala.
Pero mabuti na lamang talaga at lumabas na nga ang kanilang tunay na kulay. Mabuti na lang at nagawa niyang palabasin yon bago pa man matuloy ang kasal. Halika na nga, malamig na sabi sa kanya ni Lance. You're embarrassing. Biglang hinila siya nito palayo roon. Marahas, habang pinagtitinginan sila ng lahat ng mga naroon na natatawa pa rin, napakapit siya sa braso na Lance. Pinilit ang sarili na hindi matumba sa lakas ng pagkakahila nito sa kanya. Pero naramdaman niya ang bahagyang pagkasira ng tela sa suot niyang damit at natapilok din siya kung kaya'y naputo lang takong ng suot niya. Lance, sandali lang ang paa ko. Let's go. Mariing sabi nito. Masakit, Lance. Tugon niya at pilit kumakawala. Tumigil ka nga, Iya. Sumunod ka na lang sa akin. You're already embarrassing me. Singhal nito habang hinahatak pa rin siya palayo sa gitna ng masayang crowd. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang may pumigil. Isang matangkad na lalaki. May suot na itim na vest at necktie. Halatang staff ng event ang humarang. Diretsong tindig ng gwapong lalaki. Malamig ang mata ngunit may ningning ng paninindigan. Sir, pasensya na po pero nasasaktan na po si ma'am. Ani ng lalaki. Kalmado ngunit matatag ang tinig. Naputol na rin po ang takong na suot niya dahil sa pagkakahila mo sa kanya. Nagulat naman sa Lance. Tiningnan nito ang lalaki mula ulo hanggang paa. Tila na-offend na pinapakialaman nito ng isang waiter. I don't care. At wala kang karapatan na makialam dito. This is between me and my girlfriend. Matigas na sagot na Lance. Ngunit tumindig palalo ang lalaki at inilagay si Iya sa likuran nito. Itinakip ang sarili sa pagitan nila. Pasensya na po talaga, sir. Anitong muli. Pero halatang nahihirapan at nasasaktan na po si ma'am sa ginagawa ninyo. Ako na pong bahalang samahan siya sa labas. Ano bang pakialam mo dito, ha? Waiter ka lang naman dito, ah. Galit na sigaw na Lance. Pasensya na po, sir. Hindi lang po talaga maatim ng loob ko na makitang may babaeng sinasaktan. Pasensya na sa pakikialam ko. Yumuko kay Lance ang lalaki bago tinalikuran nito sa Lance at marahang hinawakan sa pulso si Iya. Tara na po, ma'am. Hindi naman agad nakakibo si Iya. Nanginginig ang tuhod. Dama ang sakit mula sa pilit na paghatak na Lance. Napansin niyo ng lalaki. Kaya walang ano-ano yumuko ito at pinuhat si Iya sa bisig nito. Ano ginagawa mo? Gulat ni Iya. Tinutulungan lang po kita, ma'am. Maikling sagot nito. Hindi agresibo, hindi rin mayabang. Napatulala sa Lance habang pinapanood ang waiter na marahang binubuhat si Iya palabas ng venue na parang prinsesa. Ang mga mata ng bisita ay sunod-sunod na lumingon. Ang kaninang tawanan ay napalitan ng pagbulong-bulungan at pagkabigla. Thank you, mahina niyang sabi sa lalaki. Pagdating nila sa labas, maingat siyang inalalayan nito sa pag-upo at pagkatapos ay lumuhod sa harapan niya. Hindi siya makakibo sa kilos ng lalaki. Masakit po ba ang paa niya, ma'am? Tanong nito habang nakatingin sa paa niya. Oo, mahina niyang sagot. Ma'am, kung papayag po kayo, maaari ko po bang masahihin? Para kahit papaano ay mabawasan ho ang sakit. Napatingin si Iya sa binata. Nag-aalangan pero dahan-dahan ay tumango siya. Sige. Maingat na hinawakan ng lalaki ang paa niya. Dahan-dahan, simulan nitong masahe ang talampakan at sakong niya. Tahimik lang silang dalawa. Tanging tunog lang ng huni ng hangin at mga sasakyang dumadaan ang naririnig. Ngunit sa bawat dampe ng palad nito sa balat niya, may kakakaibang init siyang naramdaman. Isang init na di mapangahas. Hindi nakakailang. Napatingin siya sa gwapong lalaki at sakto tumitig din ito sa kanya. Ang mga mata nito ang dark brown, malalim at puno ng misteryo ay nakatingin ng diretso sa kanya. Tila may gustong sabihin na hindi mabigkas. Okay na po ba kayo, ma'am? Tanong nito na malumanay ang tinig. Nagtagal siya sa pagtitig dito bago siya mabagal na tumango.
Oo, ayos na ako. Alam mo, ang bait mo. Ang ginawa mo sa akin kanina. Salamat talaga ha. Ngumiti ito ng bahagya lang. Naku, wala po yun. Ako nga pala si Iya. Anong pangalan mo? Alarik po. Sagot nito bago tumayo kaya tiningala niya ito. Napakatangkad ng lalaki. At sa totoo lang, mukha rin itong modelo. Hindi lamang gwapo kundi mabait pa. Waiter ka ba dito? Opo ma'am. Hindi ka pa matatanggal sa trabaho dahil sa ginawa mo kanina? Hindi naman po siguro ma'am, tsaka ayon po sa narinig ko, fiancé naman po kayo ng boss ko. Naiintindihan naman po siguro ni Sir Lance kung bakit ako nakialam kanina. Boss mo si Lance? Opo, empleyado rin po ako sa kumpanya niya. Hindi lang po napasok ang dapat sana ay waiter ngayong gabi kaya ako na lang muna. Hindi naman maiwasang mag-alala ni Iya para sa lalaki. Baka kasi madamay pa ito at mawalan din ng trabaho dahil lang sa ipinagtanggol niya na ito. Ngayon na alam niya ng ugali ng mga Salvarez, para bang nababasa niya na rin ang takbo ng kanilang mga isipan. Hindi malabo na mangyari yon. Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang hangin sa pagitan ni Iya at Lance. Sa sumunod na araw matapos ang nangyari sa reunion, ipinatawag siya ni Lance dahil may kailangan daw silang pag-usapan at alam na rin ni Iya kung tungkol saan ang kanilang pag-uusapan. Pero ngayon ay galit na galit ito sa kanya. You humiliated me, Iya. Singhal ni Lance na galit ang boses. I told you not to embarrass me. Sabi ko di ba maging maayos ka naman? Yun na nga lang ang kailangan mong gawin kasi wala ka namang kwenta eh. Wala nang kwentang pagiging Monteverde mo, pero hindi mo pa rin ginawa. Pinahiya mo pa ako sa kanila. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang hinarap ko dahil sa ginawa mo? Ha? Sinabi nila na para raw ako nagpulot ng basura. Isang tanso na inakala kong ginto. Embarrass you? May diin naman na aniya. Do you think I wanted any of that to happen? You think I plan to be insulted like that? Sa harap ng maraming tao? Ng pamilya mo? Sa harap mo? Akala ko nga poprotektahan mo ako. Ang akala ko ipagtatanggol mo ako sa kanila. Pero hindi mo ginawa. Sumabay ka pa nga sa kanila eh. Don't twist this, sabi ni Lance. Ginawa mo to. You came there looking like a desperate woman. Basura na nga ang pamilya mo. Mas pinatunayan mo pa sa pagdadala ng basurang ice cream tub na yon. And then you let that waiter touch you in front of everyone? Nanlaki ang mga mata ni Iya. Let him? He helped me. Kasi ikaw, wala kang ginawa. You stood there, Lance. Tumingin ka lang. You watched me suffer. Ano gusto mong gawin ko? I-defend ka? Sa harap ng buong pamilya ko? Sa harap ng mga kaibigan kong may respeto sa akin? Bulyaw na Lance. I didn't want to be associated with your shame. Napanganga si Iya. Humigpit ang hawak niya sa clutch bag sa tindi ng galit. So, that's how you see me now. A shame. A burden? Isang kahihiyan at basura dahil lang mahirap ng family ko? Yes. Mula nang malugi ang kumpanya ninyo at mawala sa larangan ng mga Monteverde, basura na ang tingin ko sa inyong lahat. Lahat ng respeto ko sa'yo, sa magulang mo at sa buong angkan ng Monteverde na wala. Dahil tama sila. Wala nang kwentang pamilya ninyo. Napaawang na lamang ang labi ni Iya dahil sa lahat ng mga katagang lumabas sa bibig ni Lance. Do you think people don't talk? Alam ng lahat ko anong nangyari sa inyo. Nalugi ang negosyo ninyo. Nawalan kayo ng pangalan. And now, people are questioning why someone like me na may posisyon, may career, may pangalan, would marry someone like you. Huwag ka na magpaliwanag. Malamig na sambet ni Iya. Nanginginig ang boses dahil sa galit. You already made yourself clear. Natahimik ito at biglang nagpalit ng ihip ng hangin.
Tumayo siya nang matuwid at hinarap ito. Don't worry, Lance. Hindi mo na ako kailangan na ipagtanggol sa harap ng pamilya mo. Because starting tonight, you won't have to. I'm calling off the wedding. Hindi na kita papakasalan. At hindi ako papayag na magpakasal sa isang katulad mong gold digger at mataas ang tingin sa sarili. Lalakad na sana siya palayo nang biglang hinawakan siya ni Lance sa braso. Mahigpit, galit. Don't walk away from me, Iya. Napalingon si Iya. Kita ang galit sa kanyang mga mata. Pero hindi na siya mahinang babae ngayon. Bitiwan mo ko. Mariing ang sambit. Now you're showing your true colors. Mapait na tawa ni Lance. I should have listened. Ngayon nakita ko na kung anong klase kayong pamilya. Mayabang? Mapagmataas. Kala mo kung sinong mataas. Kahit nalugmok na. At ngayon ko rin nakita. Matalim ang tingin ni Iya na ang mga kagaya mo, na mahalaga lang ang pangalan, ang yaman at kung anong tingin ng ibang tao, ay hindi karapat-dapat pag-alayan ng katiting na respeto at mas lalong hindi nababagay na madikit sa pamilyang Monteverde. Tumahimik si Lance pero nanatiling matalim ang tingin sa kanya. Binawi niya ang kamay niya na hawak nito at laking tumalim ang tingin niya dito. Go ahead. Walk away. I don't care. Exactly what I'm doing. Sabi niya tumuloy na sa pag-alis. Sigurado akong babalik ka rin sa akin, Iya. Gagapang ka pabalik sa akin. Pahabol pa ni Lance. Not gonna happen, Lance. Sagot niya naman at hindi na ito nilingon pa. Matapos ang nangyari, dumiretso na siya sa penthouse ng kanyang kaibigan. Sakto naman na naroon din si Aliana, isa pa niyang kaibigan na laging abala. Nakaupo sila sa plush velvet couch nang may wine glass sa kamay ng bawat isa. Kung ako lang masusunod, binatukan ko na yung si Lance eh. Mariing sambit ng kaibigan ni Iya na si Reina. Gigil na gigil talaga ako sa kanya, Iya. At talagang kinukonsinti mo pa ang mga taong pinahiya ka na. Alam niyang nasasaktan ka. Tapos sinabayan pa. Akala mo naman kung sino kung magyabang. Dati naman sunod-sunuran siya sa inyo. Kaplastik ka niya lang pala yun kasi ang akala niya makakakuha siya ng influence mula sa inyo. Napangiti lang si Iya. It's alright. Mahinahon niyang sagot. Tapos naman ako sa kanya. And I decided to call off the wedding. Napatingin ang dalawang kaibigan niya sa kanya. Si Eliana nakakauwi lang mula States ay napakunot ang noo. Wait, what? Totoo na? Tumango si Iya. Yes, it's done. Hindi na yun matutuloy. And I'm going to end all my connections with this family too. I mean, matapos ang mga natuklasan ko sa kanila, I don't think makakaya ko makasamang lalaki na yun habang buhay. Plus, they're so stupid. Sino ba naman ang maniniwala na sa loob lang ng isang taon, mauubos ang yaman at influence sa mga Monteverde? Sila lang ang nagpapaniwala sa ganon. Good. About damn time. Sabat naman ni Reina. At siguro ito na rin ang tamang panahon para malaman nila. Nakangising dagdag niya. Napakunot ang noon ni Eliana na sa sobrang pagiging makakalimutin, nakalimutan na rin ata na plinano ni Iya ang lahat ng ito. Malaman nila na ano. Tumayo si Iya, lumapit sa glass window ng penthouse. Tinanaw ang ilaw ng lungsod sa ibaba. Na ang pamilya ko, ang mga Monteverde, were still on top. Lumayon siya sa kaibigan. What happened to our company? That was just a facade. A performance. A very well executed one. We needed to know who our true allies were. And now we do. Dahan-dahang napangiti ang kaibigan niya. So, lahat ng yun, palabas lang? Girl, pati ba naman yun nakalimutan mo rin? Dismayado naman na wika ni Rina sa kanilang kaibigan. This is why maganda talaga yung mag-share ng secrets kay Eliana.
Kasi pati to, nakalimutan din. So parang wala ka na din secrets na sinabi sa kanya. Sorry na, nawala sa isip ko eh. You know, I've been so busy with the fashion shows the whole freaking month. Marami ako mga nakakalimutan. Dahilan naman na Eliana. So, lahat nga ng iyon, palabas lang, Iya? Tumango si Iya. Yes, we kept everything under wraps. We transferred assets, liquidated some, we rebranded. Pero ang totoo, hindi kami nalugi. Our wealth is intact. Our influence, untouched. Ipinakita lang namin sa mundo ang kahinaan namin para makita namin kung sino mga lalapit para manira at kung sino mananatili para umalalay. Besides, wala namang proper statement from our company kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit ang daming naniwala na totoo ang balitang yun. Napatango ang kaibigan niya. Tila na impressed din. Oh, that's brilliant, Iya. That's survival, sambit ni Iya. And also the end of Lance. He was never on my side. At least now, I have clarity. That's true. Nawalan ka na ng manggagamit sa buhay. Napalabas mo ang tunay niyong kulay habang hindi pa kayo kasal. Mas mahirap kasi kapag kasal na kayo, tsaka mo lang malalaman ang tunay niyong ugali. Tumango naman si Iya bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, ay muli siya nagsalita kay Reyna sa mas seryosong tono. Pero may isang bagay pa akong kailangan mong gawin para sa akin. Ano yun? Tanong ni Reyna. Naalala mo yung waiter na sinabi ko sa inyo na tumulong sa akin? Nung pinahiya ko na Lance at ng buong angkan niya sa reunion? Oo naman. I want you to assign someone to find out what happened to him. He told me that he works at one of the Lance's companies. And I have a very bad feeling that Lance might retaliate. Because he helped you. Dagdag ng kaibigan. Exactly. Sagot ni Iya sabay buntong hininga. And that man didn't deserve to be punished for doing the right thing. He stood up for me when no one else did. I owe him one. Ngumiti si Reyna. I got this, Iya. Ako nang bahala. Magpapadala agad ako ng tuuhan. We'll know everything before the day ends. Good. Sambit ni Iya. Muling tumingin sa labas ng bintana. This time, hindi lang ako babawi. Gusto kong tulungan ang mga taong naging tapat. Kahit hindi nila ako kilala. Sa kabilang banda naman, makalipas lang ang ilang araw, mula nang hiwalayan ni Iya sa Lance sa loob ng malawak na corporate boardroom ng kumpanya ni na Lance, ang tensyon ay mabigat at tahimik. Halos lahat ng investors at board members ng kumpanya ng pamilya na Lance ay naroroon. Ang pangalan ng kumpanya ay ilang dekada ng pinangangalagaan ng kanilang pamilya. Isang simbolo ng yaman, kapangyarihan at reputasyon. Ngunit sa araw na ito, tila isang bangungot ang nagaganap. Nakaharap si Lance sa mga investors habang nasa tabi nito ang ama at ina. Kapwa halatang balisa at iritable sa mga balitang lumalabas. Isang matandang investor ang unang bumasag sa katahimikan. We've called this meeting to make things clear. After what happened with the Monteverdes and the public announcement of the called-off engagement between your son and Miss Iya Monteverde, we're pulling out all of our investments. Nanlaki ang mga mata ng ama na Lance. What? You can't be serious. This is a family matter. It stopped being a family matter the moment your son chose pride over partnership. Do you really think we'd stay with someone who disrespects the Monteverdes? The only heir of the family that built half of this city's commercial backbone? Noong makita namin ang announcement ni Iya Monteverde na hindi natuloy ang magiging kasal nila na Lance, dahil sa hindi kayo nagpakita ng respeto, we decided na hindi na rin ituloy ang partnership namin sa inyo. Tahasang nagsalita din ng isa. Let me be blunt. Where Miss Iya Monteverde is, there is where the future lies. None of you
None of this family are trusted to be with her. Not after everything that surfaced. Hindi na halos makahinga si Lance. Unti-unti nitong naupos habang isa-isa pa nagsalita ang iba pang mga investors. Nagsusumite ng resignation at withdrawal letters. Ilan na lang ang natira. At kung magpapatuloy ito, mas mauunang bumagsak ang kumpanya ng mga Salvarez kesa kumpanya ng mga Monteverde. To be honest, we thought Miss Monteverde's family fell. That they were done. But it turns out we were wrong. Their so-called downfall was a calculated move. Brilliant even. They just wanted to see who were loyal and who were snakes. Dito na pumukas ang isang slide sa malaking screen ng meeting room. Isang video announcement mula sa isa sa mga board of directors ng Monteverde Holdings. Monteverde Corporation has officially acquired 3 new multinational companies, expanding our global reach beyond Asia. We would also like to clarify that the rumors of our bankruptcy were unfounded. In fact, our net worth has doubled in the past year. The strategy was simple: to weed out pretenders and gold diggers. And we were successful. Namutla naman si Lance. Bigla ito napaupo sa swivel chair. Ang dami ng tao sa kwarto, pero pakiramdam nito, ito lang ang mag-isang naroon. Ang mga boses ay parang dagundong, pero wala na itong maintindihan. Nanatili itong tahimik. Namumutla, hindi makapaniwala. Habang nagsasalita ang amay nagmamakaawa, nakikiusap na i-reconsider ang mga investors. Ngunit isa-isa silang tumalikod, dala ang kanilang mga documents, dala ang dokumento ng kanilang mga pera at dala ang kanilang pagtitiwala patungo kay Iya Monteverde. Sa huling bahagi ng meeting, isang investor ang lumapit sa harapan at diretsong sinabi kay Lance, "You were given the chance to stand beside a queen, Lance. But you instead choose to join the hyenas. Now, you've lost everything." Wala man lamang nasabi si Lance. Tahimik itong tiningnan ng sarili sa reflection ng salamin sa harapan ng boardroom. Ang dating buong-buo nitong imahe ay nawasak. Ang dating kinang ng pangalan nila napalitan ng hiya at pagkadismaya. Habang ang lahat ay lumalabas, naiwan itong nakaupo roon. Sa wakas, alam na ni Lance na hindi lang si Iya ang nawala dito. Nawalan din ito ng tiwala. Nawalan ito ng respeto. Nawalan ito ng kinabukasan. At ang masakit, si Lance lang din ang gumawa noon sa kanyang sarili. Tahimik ang buong opisina ni Iya nang pumasok si Reyna. Nasa harap ng desk si Iya. Tahimik na binabasa ang mga articles. "Confirmed na, Iya," ani Reyna habang ibinaba ang tablet sa ibabaw ng mesa. "Tama ang hinala mo. Pinaalis nga ni Lance si Alaric sa trabaho niya. Hindi lang basta tanggal pinag-initan niya pa. Sinigurado niyang wala ng ibang kumpanyang konektado sa pamilya nila ang tatanggap sa kanya." Hindi siya nagulat, pero ramdam pa rin niyang bigat ng impormasyong yon. "Hindi lang yon," dagdag pa ni Reyna. "Pati clearance si Alaric ginalaw din niya. Wala siyang natanggap na final pay. Pero ang mas mabigat, tinanggap lang lahat ni Alaric. Wala siyang sinabi. Walang reklamo. Tinanggap niya yun." "Then help him." Napakunot ang noon ni Reyna. "Help?" Tumango si Iya. "I want him to work for us. For the Monteverde. Bigyan natin siya ng posisyon na karapat-dapat sa kanya. Hindi lang kung anong pwesto, kundi yung may dangal. He didn't protect me because he knew who I was. He protected me because it was the right thing to do." Ngumiti si Reyna. "I'll handle it," agad na sabi nito. "He deserves it, lalo na yung gantimpala para sa kabutihang hindi nababayaran." Tumango uli si Iya. "Yes, reward him for being good, for being human in a room full of monsters." Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang isa sa kanyang mga assistants. Nagmamadali ito sa pagsasalita. "Ma'am,
The Salvares, gusto po nila makausap kayo. In person daw po ang gusto nila. They said it's urgent daw po. There's no need for that. Malamig na sabi niya. Ma'am? Tanong ng assistant. I made my decision. Hindi na matutuloy ang kasal. Nagbigay na tayo ng statement kaya wala na ako nakikitang dahilan para harapin at kausapin sila. At kung tungkol man ito sa mga investors na lang nagsialisan na, labas na ako ron. Dahil hindi ko sila pinilit na umalis. Kusa nila yung ginawa. Tumango ang kanyang assistant. Kung gano'n ay sasabihin ko po agad sa kanila. There's no need, hayaan mo silang maghintay. Ayoko rin napansinin niyo pang mga pakiusap nila. There's no need to entertain people like them. Matapos ang lahat ng mga nangyari, pinatawag siya ng magulang niya para makausap. Tahimik si Iya habang nakaupo sa harap ng mga magulang niya na nagkatinginan muna bago nagsalita. Unang nagsalita ang kanyang ama. Mahinahon ang tono ngunit bakas ang bigat sa bawat salita. Anak, we're sorry. We really are. We thought Lance was a good guy. Akala namin siya yung tamang lalaking mapapangasawa mo. We didn't see this coming. Tumango rin ang kanyang ina. Halatang hirap aminin ang pagkakamali. We only wanted what's best for you, Iya, but we were wrong. Napatingin si Iya sa kanila. Hindi siya galit. Hindi siya nanunumbat. Sa halip, isang malambing ngunit matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pumayag din naman ang magulang niya sa kanyang plano noon na subukin muna si Lance. Kaya sapat na sa kanya ang pagpayag nila dahil nailayo siya sa mga taong kagaya ni Lance at ng pamilya nito. It's alright, Mom, Dad, I understand. Sabi niya. None of us saw the real Lance at first. He was charming, polished, the kind you'd think is perfect for me. But now that I know him, really know him, I just want you both to understand that there's no way I'm going to marry that guy. Nagkatingin na muli ang kanyang mga magulang tsaka sabay na tumango. We understand, anak. Wika ng kanyang ama. And we're not going to force you. Never again. Nag-init ang dibdib ni Iya sa narinig. Pero pinanatili niyang kalmado ang boses. I ended my relationship with him. Alam niyo, we only really got together because we thought it would help the marriage work. Pero ngayong nakita ko na kung sino talaga siya, I know na hindi ko dapat ipilit pa. Tahimik ang mga magulang niya, pero kapwa bumuntong hininga. Parang tinanggalan sila ng malaking tinik sa dibdib. Makalipas ang ilang sandali, ang kanyang ina naman ang muling nagsalita. Nabanggit ng isa sa mga managers, may pinapasok ka raw na bagong tao sa kumpanya. Napataas ang kilay ni Iya, tsaka tumango. Yes, his name is Alaric Villariego. Sino siya? Ngayon lang namin narinig ang pangalan na yan. Tinulungan niya ako, tugon ni Iya. That night sa reunion event kung saan pinahiya ako na Lance at hinila niya ako. Si Alaric yung waiter na pumigil. He stood up for me when no one else would. Not even my fiancé. Napakurap ang kanyang ama. A waiter? Ngumiti si Iya. Yes, but sa kumpanya talaga siya ni Lance nagtatrabaho. He didn't care na baka mawalan siya ng trabaho dahil sa pakikialam niya. He just wanted to help. And of course, Lance fired him after that. Sinigurado niyang hindi na ito makakabalik. Napailing ang kanyang ina. Typical. Exactly, Ania. That's why I'm giving him a place in our company. Not just because I owe him, but because he deserves it. Alaric has integrity, courage, and kindness. Qualities na bihira lang sa mga taong nakapaligid kay Lance. Kaya naman gusto ko siyang tulungan. Bilang kabayaran man lang sa kabaitan niya sa akin. Ganun ba talaga kagaling tong Alaric na to? Tanong ng ama niya na tila interesado. Tumango si Iya. Hindi lang siya magaling, Dad. He has something that money can't buy. Character. And that's something I want to surround myself with. Not just in my personal life, but in our company too. Natahimik muli ng ilang saglit ang magulang niya
Tanging ang marahang paghinga ng tatlo ang bumalot sa silid. Sa huli muling nagsalita ang kanyang ama. Then give him a shot. If that's what your heart says, then we trust you. Ngumiti si Iya. Thank you, Dad, Mom, for trusting me. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang simpleng tahanang, may bakod na gawa sa kawayan at halatang pinaglumaan na ng panahon, kasalukuyang nagluluto si Aling Minda ng adobong manok, habang abalang tinutulungan nito ng bunsong anak na babae. Sa maliit na mesa sa gilid ng kusina, naroon si Mang Cardo, ang ama ni Alaric. Tahimik ang bahay, hanggang sa dumating si Alaric. Ma! Pa! Sigaw ni Alaric habang pumapasok sa bahay, tanga ng isang envelope. Nagulat ang dalawa at agad lumapit ang kanyang ina. Bakit anak? Ano yung dala mo? Ngumiti si Alaric. Halos nangingilid ang luha sa saya. May trabaho na po ako sa isang malaking kumpanya. Hindi ko po alam kung paano nila nalaman na nawalan ako ng trabaho pero binigyan po nila ako ng offer. At hindi lang basta trabaho ma, permanent position po. Napaluha naman sa tuwa si Aling Minda, sabay yakap sa anak. Oh, salamat sa Diyos. Salamat talaga. Akala ko kung saan pa tayo kukuha ng pambayad sa gamot ng kapatid mo. Anak, paano kaya nila nalaman? May nagrekomenda ba sa'yo? Umiling si Alaric. Nakangiti pa rin. Hindi ko pa rin po alam ma. Basta may tumawag at sinabi na nakita raw nilang resume ko. Tapos, ayun, in-interview ako. At ngayon, heto po. Ipinakita niya ang offer letter. Sabay haplos sa likod ng kanyang batok. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Lumapit si Mang Cardo, tinapik ang balikat ng anak. Mabuti na lang talaga at hindi tayo pinabayaan ng may kapal. Proud na proud ako sa iyo, anak. Kahit anong pagsubok ang dumating, hindi ka sumuko. Napatango si Alaric. Tinatago ang luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Siguro po kasi alam ng Diyos na kailangan po natin to. Alam niyang kailangan mapaggamot ni Ira. At siguro kasi alam din niya na hindi tayo sumusuko kahit gaanong kahirap ang buhay. Biglang sumulpot si Ira mula sa kwarto. Naka-wheelchair at may suot na pangbahay na kulay dilaw. Kuya, may trabaho ka na ulit? Mahina ang ulit masiglang tanong na to. Lumuhod si Alaric sa harapan ng kapatid at ngumiti. Oo, Ira, may trabaho na ulit si Kuya. At pag natanggap ko na ang unang sahod ko, bibilang kita ng bagong libro. Yung gusto mo, ha? Tumango si Ira at agad na niyakap ang kanyang kuya. Yehey, salamat Kuya! Lumapit muli si Aling Minda at yumakap din. Hindi talaga tayo pinapabayaan ng Diyos, anak. Kahit dumaan tayo sa dilim, lagi siyang may ilaw para sa atin. Niyakap sila ni Mang Cardo. Buo silang apat sa gitna ng simpleng kusina. Yakap-yakap ang bawat isa, puno ng tawa, panibagong pag-asa, at pananalig na kahit gaano pa kabigat ang dala ng mundo, basta't magkakasama silang pamilya, kakayanin nila ang lahat. It was a happy, tender moment, a rare, precious fragment of peace in a lifetime that had known too much hardship, and yet one they would hold on to tightly, with hearts full of gratitude. Ulang araw ni Alaric sa kanyang bagong trabaho at hindi niya mapigilang kabahan habang nakatayo sa tapat ng isang matayog at marangyang gusali. Nakatingala siya, pinagmamasdan ng malakristal na harapan ng pinakamalaki at pinakasikat na kumpanya sa bansa. Kahit gaano niya subukang kontrolin ang kanyang emosyon, dama pa rin niya ang pangangatog ng tuhod at pawis sa palat. Grabe, bulong niya sa sarili. Dati dumadaan lang ako sa harap ng building na to tapos ngayon, papasok na ako dito. Habang tumatawid siya papunta sa grand lobby, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa air conditioning at ang huni ng water fountain sa gitna ng reception hall. Halos mabingi siya sa tibok ng kanyang puso. Pagkakatawid niya sa reception area, may isang babae naka-corporate attire ang lumapit sa kanya. May hawak na tablet. Excuse me, are you Alaric Villariego? Ang magalang na tanong sa kanya ng babae na may maaliwalas na ngiti sa labi. Napaurong siya ng bahagya sabay tango.
Yes ma'am, ako po si Alaric. Nagliwanag lalo ang mukha ng babae. Welcome to the company. I'm Carla. Ako ang assigned to assist you today. Nasa listahan ko po kayo. And our boss gave a specific instruction na i-welcome kayo ng maayos. Kapag may kailangan po kayo, huwag kayong mag-atubiling sabihin ha. Kami na po ang bahala. Nanlaki ang mga mata ni Alaric. Nagulat kasi ang boss pa mismo ang nag-utos para i-welcome siya. Talaga po? Naku, maraming salamat. Pero ma'am, pwede ko bubong malaman kung sino po yung boss na nagbigay ng instruction na yon? Ngumiti naman si Carla. Right now, I'm afraid I can't disclose that. Confidential po muna. But rest assured, mabait po talaga ang boss namin. And you're given this position because they know you're capable and you're a good person. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tila may kung anong humaplos sa kanyang dibdib. Parang lumulutang ang kanyang mga paa habang sinusundan niya si Carla papunta sa elevator. Pagdating sa assigned floor niya, bumungad sa kanyang isang malawak at modernong opisina. May malalawak na salamin, minimalist ngunit eleganteng disenyo, at ang tanawin mula sa bintana ay abot hanggang karagatan. Ito po ang section niyo, Sir Alaric, sabay turo ni Carla sa isang mesa na may bagong laptop, nameplate at ilang files na nakaayos na parang matagal nang inaantay ang kanyang pagdating. Napahawak siya sa dibdib niya habang nakatanaw sa paligid. Abot langit ang saya niya ngayon. Parang panaginip lang bulong niya. Hindi ko akalaing darating tong araw na to. Dati, halos hindi ako matanggap kahit sa maliliit na kumpanya. Samantala ngayon, binibigyan ako ng ganitong klaseng tiwala. Napaupo siya at mariing pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Sa wakas, may liwanag na sa dulo ng mahabang tunnel na nilakaran niya. At bagamat hindi pa niya alam kung sino ang taong nasa likod ng lahat ng ito, isa lang ang alam niya. May dahilan kung bakit siya naririto at hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Habang tahimik siya nakaupo sa kanyang bagong mesa, may bahagyang ngiti rin sa kanyang labi. Buong puso siyang handang magsimulang muli. Kahit na may matikas at intimidating na aura si Alaric, lalo na sa kanyang tangkad, matipuno at seryosong mukha, hindi iyon naging hadlang para hindi siya lapitan at gustuhin ng mga empleyado sa kumpanya. Sa katunayan, kabaligtaran pa. Dahil sa kabala ng intimidating niyang aura, isa siyang napakabait na tao. Mapagkumbaba, marespeto, at laging handang tumulong. Ay, grabe, ayan na si Sir Alaric. Bulong ng isang staff habang patagong kinikilig. Gwapo na nga, mabait pa. Kahapon lang siya pa mismong bumili ng kape para sa buong department. Dagdag pa ng isa. Halos mapatalon sa tuwa. Madalas, kahit pa mas mataas ang posisyon ni Alaric sa marami sa kanila, ang binata pa ang nag-aalok ng tulong. Kaya naman hindi nakakapagtaka na marami sa mga babae at kahit ilang lalaki ay may lihim na paghanga sa binata. At sa tuwing iningitian sila ni Alaric, parang may fireworks sa kanilang paligid. Hindi rin naman masisisi ang mga babae na nagkaka-crush sa binata. Alaric is the real definition of TDH. Tall, dark, and handsome. May lahi rin kasi ang tunay niyang ama na hindi niya nakalala. Hindi na rin hinahanap ni Alaric ang tunay niyang ama kasi anak na rin naman ang turing sa kanya ng tatay Cardo niya. Sa katunayan ay lagi pa nga itong proud na proud sa anak niya. Isang araw habang papalabas si Alaric sa lobby, pinatawag siya ng isa sa mga senior executives. Alaric! Mabait na tawag nito kung kaya agad na lumapit dito si Alaric. Pakikuha naman ng mga dokumentong to sa isang business partner natin. Malapit lang yon. At please, huwag ka nang mag-commute. Gamitin mo na lang yung isa sa mga company cars. May susi na sa admin. Kunin mo na lang. Agad siyang tumango. Yes sir, ako na pong bahala. Good. Nakangiting sabi nito. Maya-maya ay nasa parking lot na si Alaric. Malapit na siyang sumakay sa assign na sasakyan nang mapansin niyang isang babae sa di kalayuan. Tila may ine-inspeksyon sa ilalim ng hood ng isang sasakyan. Napatingin siya sa relo. May oras pa naman siya bago mag-deadline ng errand. Naglakad siya papalapit, maingat sabay tanong.
Miss, may kailangan ka ba ng tulong? Paglingon ng babae, parang huminto ang mundo ni Alaric. Nakilala niya agad ang dalaga. Isang matamis ngunit gulat ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Uy ma'am, ikaw po pala ulit. Ang babae walang iba, kundi ang babaeng pinahiya noon sa reunion. Ang sinasabi na fiancé daw ng dati niyang boss, pero ang alam ni Alaric ay ex na ngayon. Siguro matapos ang nangyari noon sa reunion, nagpa siyang babae na hindi na ituloy ang pagpapakasal kay Lance. Hindi rin naman kasi masisisi ni Lance ang babae na umayaw ito kay Lance matapos ang mga nangyari. Ngumiti kay Alaric ang dalaga at para bang nagliwanag sa kanyang harapan. Hindi lang dahil sa natural nitong ganda, kundi sa pagbabago sa kanyang nasilayan. Hindi na ito ang babaeng may lungkot sa mata habang kinukot siya ng maraming tao. Ngayon, maikli na ang buhok nito. Pixie cut na sobrang bumagay sa hugis ng maliit na mukha ng dalaga. Suot nito ang simple yet eleganting dress na kulay champagne na bumagay sa kutis at tindig nito. Para nga itong artista sa pelikula. Nagulat man ang dalaga, agad din itong ngumiti. It's nice to see you again. Ilang segundo na napatitig si Alaric sa dalaga. Hindi niya mapigilang humanga. Ang laki po ng pinagbago mo, ma'am. Napakamot siya sa ulo. Tsaka ngumiti. Tumawa naman si Iya. Ikaw din? I didn't expect to see you here. Kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong ulit ni Alaric habang tinuturo ang sasakyan. Actually, yes, sagot ni Iya. I think there's something wrong with my car. And matagal pa bago dumating yung susundo sa akin eh. May pupuntahan ka ba, ma'am? Kung gusto mo, isabay na lang po kita. Malapit lang din po yung pupuntahan ko. Talaga? Tanong ni Iya na tila may halong pagtataka. Opo, pinahiram po ako ng sasakyan ng boss ko. Pupunta lang po sana ako sa kabilang kumpanya para kunin yung document. Kung okay lang po sa inyo, isasabay ko na po kayo. Napangiti si Iya, bahagyang tumango. Sure, sakto malapit lang din ang pupuntahan ko. Binuksan ni Alaric ang pinto ng sasakyan para kay Iya, na masunurin namang sumakay. At habang sinasara niya ang pinto, hindi niya mapigilan ang sariling ngumiti. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, muling pinagtagpo sila ng tadhana. Tahimik muna ang simula ng biyahe. Naka-on ang mahinang instrumental sa radyo. Sakto lang para hindi maging malamig ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Panaka-naka ay pasimpleng sulyap ni Alaric kay Iya habang ini-steady ang manibela. Ngunit siya mismo ang nagulat nang si Iya na mismo ang unang nagsalita. Hindi ko alam na nandito ka na pala nagtatrabaho. Wika ni Iya. Napatingin si Alaric sa dalaga. Opo ma'am, nalipat po ako dito. Masaya nga po ako kasi nakahanap agad ako ng trabaho. Tinanggal po kasi ako doon sa dati kong trabaho. Nilingon siya ni Iya. Napansin naman ni Alaric ang bahagyang pagbabago ng ekspresyon nito. Ang lungkot na unti-unting sumingit sa mga mata. Natanggal ka ba dahil sa akin? Mahinang tanong nito. I mean, nung reunion kasi pinagtanggol mo ako, di ba? Nagkatinginan silang dalawa. Pero mabilis na nag-iwas si Alaric, tsaka ngumiti siya dito. Ay hindi po ma'am. Sabay iling ni Alaric kahit pa iyon naman talaga ang totoong dahilan ng pagkatanggal niya sa dating trabaho. Wala po kayong kasalanan, sadyang nagbawas lang talaga sila ng empleyado. At isa po ako doon sa mga natanggal. Pero okay lang naman po kasi nagkaroon ako ng panibagong oportunidad agad. At eto po yun, dito. Nakita niya kung paanong bahagyang huminga ng maluwag si Iya. Parang may tinik na natanggal sa dibdib. Masaya ka ba sa bago mong trabaho? Tanong nito. Tahimik ngunit taos sa loob. Masayang-masaya po. Mabilis na tugon ni Alaric. Napakababait po ng mga tao rito. At hindi ko po talaga inaasahan na mapunta ako sa ganitong klase ng kumpanya. Napangiti si Iya. I'm glad. Mahinang sabi ni Iya. Na nagustuhan mo ang trabaho mo sa... Biglang natahimik si Iya at bumawi ng tingin. Pero hindi nakaligtas kay Alaric ang pagkaputol ng salitang yon. Sa kumpanya ng mga Monteverde. Pagtatapos ni Iya,
pilit na ayos ang boses. Opo ma'am, wala na talaga ako, mahihiling pa. Kamusta naman ang mga kasama mo? Tanong muli ni Iya. Naku ma'am, sobrang babait po nila ma'am, parang pamilya. Hindi po sila nang huhusga. Tapos kahit mataas ka pa sa posisyon, pantay-pantay pa rin ang turing. Alam niyo yung pakiramdam na tanggap ka nila? Iyon pong nadarama ko sa kanila. Tumango si Iya. Deserve mo yun. Mabuti kang tao. Hindi ko sasayangin ang binigay sa akin pagkakataon na makapagtrabaho doon. Wika naman ni Alaric. Ano nga po palang ginagawa mo doon, ma'am? Doon din po ba kayo nagtatrabaho? Oh no, may dinaanan lang ako. Tumango si Alaric at hindi na muling nagsalita. Nabigla pa si Alaric kasi parehong gusali ang pupuntahan nila ng dalaga. Ganon pa man ay hindi niya na yon masyadong inanalisa. Pagkarating nila sa nasabing gusali, agad bumaba si Alaric at inikot ang sasakyan para pagbuksan si Ian ng pinto na nagpasalamat naman sa kanya. Sabay silang naglakad papunta sa entrance ng mataas na gusali ng kumpanya. Nang bumukas ang pintuan ng lobby, agad siyang sinalubong ng malamig ngunit ingranding hangin mula sa air-conditioned interior. Ngunit hindi iyon ang gumulat kay Alaric. Good morning, Ma'am Iya! Bati ng mga staff sa reception area. Halos sabay-sabay pa. Nabigla siya nung sunod-sunod na yumuko ang mga empleyado na naroon nang makita nila ang dalaga na kanyang kasama ngayon. Good morning po, Ma'am Iya! Dagdag pa ng iba habang may mga bahagyang yubuyuko bilang pagbibigay galang. Napalingon si Alaric kay Iya, bahagyang naguguluhan. Monteverde? Ma'am? Bago pa siya nakapagtanong, lumapit na sa kanila ang isang babaeng nakapang corporate attire at may malawak na ngiti. May hawak itong folder at tila kanina pa sila hinihintay. It's nice to have you here personally, Miss Iya Monteverde. Ani ng babae habang nakikipagkamay. Mas lalong nalito si Alaric. Ngumiti lang si Iya tumango. Thank you, please proceed. Siya ang kukuha ng documents na pinapakuha ng assistant ko. Sabay turo kay Alaric. Assistant? Parang biglang natuyuan ng laway si Alaric. Kasi kung assistant nito ang boss na nag-utos sa kanya kanina, ibig sabihin, ang dalaga na kasama niya ay ang big boss niya? Punong-puno ng kalituhan ang mukha ni Alaric. Bumaling naman sa kanya si Iya na napansin ang kalituhan sa kanyang mukha. Ma'am, ikaw po ba ang... Yes, Alaric. Ako ang boss mo. Parang hindi siya makapaniwala. Ikaw po pala nagbigay sa akin ng trabahong to? Yes, that's right. Akmang magpapasalamat na siya, ngunit muli itong nagsalita. I knew you'd wanna say thank you. Hindi na kailangan, sabi nito. Pero ma'am, dahil po sa inyo nagkaroon agad ako ng trabaho. At hindi lamang po trabaho, kundi isa pong napakagandang trabaho. Isa pong malaking karangalan na magkaroon ng offer para magtrabaho po sa kumpanya ninyo. Pero pinutol siya ni Iya, mahinahon. You don't have to. I did this because I wanted to help you. Dahil alam kong nawalan ka ng trabaho. Dahil tinutulungan mo ako. And my ex-fiancé? He's a cruel man. Hindi mo deserve ang pagkawala ng trabaho mo. So, this is just right. Maraming salamat pa rin po sa inyo, ma'am. Ngumiti naman sa kanya si Iya. Kunin mo na ang mga documents, kailangan ng team natin yan sa kabilang building. Agad na inabot ng staff ang folder kay Alaric. Tinanggap niya iyon at muling tumingin kay Iya. Maraming salamat, ma'am. Hindi ko po talaga inaasahan ito. Hanggang sa nagpaalam na si Alaric sa dalaga, hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa kanyang labi. Hindi siya makapaniwala at para sa kanya ay isa itong malaking karangalan. Samantalang pagkabalik ni Iya mula sa kumpanyang pinuntahan nila ni Alaric, hindi pa rin matahimik ang damdamin ni Iya. Nakaupo siya ngayon sa kanyang opisina. Nakatitig sa city skyline sa labas ng floor-to-ceiling window. Sa isip niya, mukhang masyado niyang nabigla si Alaric sa pag-amin niya na siya ang boss nito. Bumuntong hininga siya.
Marahang isinandal ang likod sa kanyang upuan. Siguro nga, dapat hindi ko na siya binigla. Mahina niyang bulong sa sarili. Maya-maya ay kumatok ang isa niyang assistant at nag-abot ng isang clipboard. Ma'am Iya, confirm na po lahat para sa announcement ng pagbabalik ninyo as the official CEO. Nasa boardroom na rin po ang board members, kasama na rin po si Mr. Alaric. Napatingin si Iya sa assistant. Si Alaric? Opo ma'am, na-assign po siya bilang bagong assistant project consultant, kaya kailangang present siya ngayon. Tahimik lang na tumango si Iya, pero sa loob niya, bahagyang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kaba, excitement, o sa hindi maipaliwanag na epekto ni Alaric sa kanya. Sa loob ng boardroom, tahimik ang lahat habang nag-aantay sa opisyal na pagbubukas ng meeting. Nasa pinakadulo si Alaric, tahimik na nagbabasa ng notes. Pero sa loob-loob niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Makalipas ang ilang sandali, nagbukas ang pinto. Agad na tumayo ang lahat. Ladies and gentlemen, please welcome back the CEO of Monteverde Group, Miss Iya Monteverde. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Mga palakpakan, bahagyang pagyuko ng mga miyembro ng board at isang makapangyarihang presensya ng isang babaeng matagal nang hinihintay ng lahat. Sa muling pagtama ng kanilang mga mata, bahagyang tumigil ang oras para kay Alaric. Tumingin sa kanya si Iya at ngumiti. Isang simpleng ngiti, ngunit sapat para pumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpakilala si Iya sa lahat. Confident, elegant. Pagkatapos ng meeting, sa loob ng private office ni Iya, kasama niya ang kaibigan niyang si Reyna. Alam kong nagulat siya. Ani Iya sa kaibigan at napailing din sa kanyang sarili. Masyado ata akong direkta kanina. Umupo sa sofa si Reyna, na Chief Marketing Officer ng kumpanya. Girl, kahit ako magugulat kung ako si Alaric, ano? I mean, come on. Akala niya ay inaapi-api ka lang ng pamilya ng ex-fiancé mo. Then, boom! Boss mo pala yung tinutulungan mong babae dati sa reunion. Dapat pinagtapat mo agad sa kanya para hindi siya mabigla. Well, I did that on purpose. Gusto ko siyang pasalamatan in a way na hindi siya mapapahiya. Pero baka nga mas naging masyadong shocking. Tumingin sa kanya si Reyna at nakangiti. Pero alam mo, totoo nga yung sinabi mo. Mabait siya ah. He's not just handsome. Napaka-gentleman niya rin. Actually, gustong-gusto siya ng ibang staff natin. Yung receptionist, kinikilig tuwing dumadaan siya. Si Ate Maya naman, sa finance, aba, ipinagluluto pa siya ng empanada. Sobrang humble kasi. Muling napangiti si Iya. May kakaibang kislap sa mata. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. I mean, hindi lang naman dahil tinulungan niya ako, kundi dahil alam nating deserving siya. Ani Reyna sabay tagay ng kape. Ang tanong, hanggang kailan mo yan sasabihin sa sarili mo na professional lang ang admiration mo sa kanya? Napailing si Iya sabay tawa. What? Ngumisi si Reyna. Kung ako sa'yo, aminin mo na dyan sa sarili mo na hindi lang professional ang lahat. Ngunit, kahit biruan lamang ang sagot niya, hindi na maitanggi ni Iya ang kaunting katotohanang sumisiksik sa kanyang puso. May kakaiba talaga kay Alaric. At kung ano man yon, mukhang nagsisimula palang matuklasan ni Iya. Pagkarating ni Iya sa lobby mula sa isang board presentation, tinungo niya agad ang elevator. Mahaba-haba na rin ang araw, pero kahit pagod, ayaw niyang magpahinga pa. Gusto niya munang silipin ang mga floor operations. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang pamilyar na lalaki ang naroon. Si Alaric, nakasuot ng simpleng long sleeves at dark slacks. Hawak-hawak ang isang folder at nakatingin sa digital panel ng elevator. Agad itong ngumiti nang makita siya. Ma'am Iya, magalang na bati nito. Agad siyang pinapasok at pinindot ang floor kung saan siya pupunta. Paakyat ka rin? Tanong niya.
Opo ma'am, papunta po ako sa record section. Kukunin ko lang po yung final report sa project natin kahapon. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng ilang segundo. Ang elevator music ay kalmado. Tila nagbibigay ng background sa katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya ay nagsalita si Iya. So, how's your work so far? Napalingon si Alaric at muling ngumiti. Ayos lang po ma'am, masaya po ako sa trabaho ko ngayon. Masaya? Kunot noon niyang tanong na may halong interes. Kahit ang dami mong ginagawa? Halos lahat ng task na assign na sa'yo ah. Mas okay po yung busy ma'am kesa sa wala pong ginagawa. Sagot ni Alaric. Sabay bahagyang tawa. Tsaka po gusto ko pong masulit ang pagkakataong binigay niyo po sa akin. Napatingin dito si Iya. Parang sinisilip ang lalim ng kanyang sagot. Napansin ko nga, wika niya. You're very dedicated. Lagi kang maaga. Halos hindi ka rin nagbe-break. Bakit nga ba? May dahilan ba sa likod ng pagiging sobrang sipag mo? Uminto sandali si Alaric. Kasi ma'am, mahinang simula niya. May kapatid po kasi ako. 12 taong gulang. Di po siya nakakalakad. Nagulat si Iya. Oh? Ano nangyari sa kanya? Diagnosed po siya ng spinal cancer 2 years ago. Sabi po ng doktor, kailangan po niya ng regular na chemotherapy. Matagal na pong gamutan at malaking halaga na rin po ang kailangan. Paliwanag ni Alaric. Baka sa tono ng kanyang tinig ang pagpipigil ng damdamin. Parang biglang lumiit naman ang mundo ni Iya sa loob ng elevator. Hindi niya akalaing may ganito palang bigat na pasan si Alaric. Ang lalaking kilala ng lahat sa kanilang opisina bilang masipag, mabait at laging may ngiti. Sorry to hear that. Malambing niya sabi. Gaano na siya katagal sa treatment? Almost a year na po ma'am. Pero kuling pa rin po kami sa cycles kaya po ako nagsusumikap. Gusto ko po makaipon. Kung kaya lang po, ayoko na sanang pasanin pa to ng mga magulang ko. Ngumiti si Iya. I admire what you're doing. Alam mo, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero ginagawa mo ang lahat para sa pamilya mo, lalo na sa kapatid mo. You have my respect. Maraming salamat po, ma'am. Nang magbukas ang elevator sa floor nila, nauna si Alaric na humawak sa pintuan at pinadaan si Iya. Paglabas niya, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba sa kwento ni Alaric o dahil sa ngiti nito na tila ba kahit may bigat sa puso, kaya pa rin magbigay ng liwanag. At sa sarili niya, naisip ni Iya, hindi niya lang ito pinasok sa kumpanya dahil tinulungan siya nito. Napasok niya ito dahil nararapat ito dito. At sa loob ng kanyang dibdib, may bahagyang kirot at tila unti-unting paghanga. Lumipas ang ilan pang linggo, walang tigil ang pamilya Salvarez na makausap siya, ngunit hindi niya sila pinapanlakan. I mean, para saan pa ngang alam niya ng tunay nilang ugali at wala na siyang nakikitang dahilan para harapin pa sila. Magkakaroon ng gala para sa mga sikat at kilalang personalidad at isa si Iya sa dadalo. Alam niya rin na naroon ang mga Salvarez pero hindi naman siya nag-aalala. Sa katunayan ay sila pa nga dapat ang mag-alala at hindi siya. Matingkad ang ilaw ng chandelier na tila mga bituin sa kalangitan. Ang bawat galaw ng mga bisita ay may kasamang tawa, palakpak at salin-salin ng mamahaling alak sa mga kristal na baso. Isa itong social gala, isang event kung saan nagkakatipon ang pinakamakapangyarihan, pinakamaimpluwensya at pinakamayayamang pamilya sa bansa. At sa gitna ng crowd, tahimik na pumasok si Iya Monteverde. Nakasuot siya ng fitted silk gown na itim, elegante at may mababang likuran. Ang kanyang buhok ay naka-pixie cut at ang kanyang mga mata ay may bahid ng malamig na kumpiyansa. Sa kabila noon, naagaw niya pa rin ang atensyon ng lahat. May mga nagbubulong-bulungan at meron ding agad na lumapit sa kanya para makipag-usap. Sa kabilang banda ng ballroom, abala sa pakikipag-usap ang pamilya ni Lance.
Nandoon si Mrs. Alvarez, ang tiyahin ni Lance, kasama ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Ang parehong mga taong walang habas na minamaliit at pinapahiya siya sa reunion, ilang buwan na ang nakalipas. Diyos ko, bakit andito pa yan? Mahinang bulong ng isa sa mga tita ni Lance habang pinagmamasdan si Iya mula sa mesa nila. Hindi ba't gold digger yan? Naloko niya si Lance. Ginamit lang siya sa pera. Napaka-arte. Sabat ng isa pa. Kunwari pang mayaman. I heard she even faked her downfall just to gain sympathy. Manipulative. Sinungaling. For sure, ginawa niya lang yon para magpaawa. Napalingon sa kanila ang ilang bisita sa paligid at tila nagugulat sa mga sinasabi ng grupo. Ngunit si Iya, hindi natinag. Hindi man lang kumurap. Imbes na hinayaan niyang tuluyang pumasok sa kanyang pandinig ang bawat mapanirang salita. Patuloy silang nagpaparinig na siya raw ay manipulative at kinuha niya lang daw ang yaman ng mga Salvarez. Kung kaya naman, nang hindi niya na matiis, bigla siyang tumayo at malamig na tiningnan sila. Bawat akbang ni Iya ay tila naglalatag ng tensyon sa ere. Hanggang sa naramdaman na lamang ng buong mesa na nakatayo na siya mismo sa harapan nila. Napaatras ang dalawa sa mga babae. Si Mrs. Alvarez, bahagyang napatayo pero hindi makagalaw. Kumindat si Iya dito at bahagya ring umiti. Wala ni katiting na galit sa kanyang mukha. Ngunit ang malamig at matalim niyang titig ay sapat na upang hindi makatingin ng diretsyo ang ilan sa kanila. Bahagyang yumuko si Iya at bumulong kay Mrs. Alvarez. Do you remember the resort where you held that grand reunion, tita? Tanong niya. Yes, the one in Tagaytay. I remember it used to be part of your family's property. Napansin niya kung paanong unti-unting nanlaki ang mga mata ng matanda. Pero, patuloy niya, you had to sell it, didn't you? Kasi nalulugi na kayo. Iyon nga lang, pinagkalat niyo pa rin na sa inyo pa rin ang resort na yon. Sa ating dalawa, ang pamilya niyo ang nalulugi at baon sa utang. Ngunit ayaw niyang malaman niyo ng iba. Kasi nga mga matapobre kayo at hindi niyo matanggap. Napabagsak na kayo. Napalingalinga ang mga kasamang babae ni Mrs. Alvarez. Namumutla ang isa. Ang dalawa naman ay tila gusto nang lumubog sa upuan. Nakita niya ang sindak sa kanilang mga mata. Nag-aalala na baka'y may ibang nakarinig sa kanyang sinabi at mabunyag pa ang kanilang sekreto. You don't want people to know that, right? Tanong pa ni Iya. Hindi na bumubulo ngayon kundi saktong naririnig na ng boses ng buong mesa. Ayaw niyo naman siguro na ako na mismo ang mag-announce nun sa public? I honestly don't mind. In fact, it's my honor to be the one to reveal your family's downfall to the public. The truth that long before the investors started pulling out, you were already drowning in debt and on the brink of bankruptcy. Napayuko si Mrs. Alvarez. I wonder, dumiretso ng tayo si Iya tsaka ng pangisi lalo. Dahan-dahan din siyang hinakbang ang natitirang distansya sa pagitan nila. Do you know kung kanino niyo nabenta yung resort? Tahimik ang lahat. Ang mga bisita sa paligid nila ay mistulang nakikiramdam. You sold it to me. Gulat, walang makapagsalita. Iya straightened up. Chin high, postures regal. Yes, ako nakabili nun. Ako na ang naging may-ari ng resort na ginamit niyo sa reunion na ginamit niyo ring lugar para ipahiya ako. Isn't that ironic? Tumawa siya. Pino, halos bulong, pero may halong hamon. At sa huli, mahinahon ngunit matigas ang kanyang sinabi. Unless you want me to reveal to everyone just how far in debt your family business has sunk, I suggest you stay quiet and learn to stay out of things that don't concern you. Lumapit pa siya ng bahagya. Because once I make a move, I will make sure your name is completely destroyed. At sa huling salita niya, tumalikod na siya.
Walang kahirap-hirap na lumakad palayo. Iniwan ang mesa na tila natunaw sa hiya at puno ng pagkasindak ang mga mata. Samantalang ang ilan sa mga tao sa pagtitipon ay bahagyaring nagtataka kung bakit ganun na lamang ang pagkasindak sa kanilang mga mata. Ganun pa man ay walang nagtatangkang lumapit upang magtanong. Tahimik ang gabi. Sa loob ng eleganting living room ng Monteverde Mansion ay tahimik na nakaupo si Iya kasama ang kanyang mga magulang. Ang amoy ng tinimplang tsaa ay banayad na humahaplos sa hangin habang ang kristal na chandelier sa itaas ay may mahinang kislap. Tila sinasalamin ang katahimikan ng gabi. Iya! Unang sabi ng kanyang ama habang marahang inilapag ang hawak nitong tasa ng tsaa sa mesita. Nalaman namin ang ginawa ng pamilya na Lance. They've been spreading fake news about you. Mga imbentong kwento. Sagot naman ng kanyang ina na halatang kinikimkim ang galit. They're trying to ruin your name. I heard from one of the business associates na pinapalabas nila na ginamit mo lang daw ang pera ni Lance, na niloko mo siya, na nagsinungaling ka sa tunay na estado ng ating pamilya. Tahimik lamang si Iya sa ilang segundo. Umiling siya ng marahan, tsaka dumampot ng isang baso ng tubig sa harap niya. Nilagok niya iyon bago magsalita. Oh, you don't need to worry about that, Mom, Dad. Kalmante niyang sinabi. I already warned them. Warned them? Tanong ng ama niya. Bahagyang nakakunot ang noo. Paano mo naman nasisiguro na titigil na sila? Tumayo si Iya para kunin ang wine mula sa tray na dala ng maid na papalapit. Nakasuot ng mahabang silk robe na lalong nagpatingkad sa kanyang regal na tindig. Because I know their deepest secret. Sagot niya na dahan-dahan ang bawat salita. Puno ng kumpiyansa. Napatingin sa kanyang mga magulang. Pareho naghihintay sa susunod na ilalantad ng kanilang anak. I know that their company is no longer stable, that they are drowning in debt, and they are doing everything they can to keep it from the public. Umupo siyang muli sa silya. Kalmado ang boses, ngunit matalim ang mga mata. I told them, patuloy niya, if they dare spread even more baseless rumor about me, I won't hesitate to go public. To reveal that the once great Salvarez Corporation is no longer what it used to be. And that resort they used to brag about, it's mine now. I'm pretty sure they'll be far too embarrassed, humiliated, to fight back. Because unlike me, who can't stand alone even when the odds are against me, dagdag pa ni Iya habang tinataas ang isang kilay, they only survive through their image. And they won't risk destroying that. Tahimik na napatingin ang kanyang mga magulang sa isa't isa. Sa wakas ay nagsalita ng kanyang ina. May halong pagkamangha at pagkamalaki sa tinig. You've really grown into a strong woman, Iya. Ngumiti naman si Iya. I just learned the hard way. Kinuha ng kanyang ama ang kamay niya at mahigpit ang hawak. We're proud of you. And from now on, we'll support whatever decision you make. You don't need to carry everything alone. Subalit talagang hindi na natuto ang mga Salvarez dahil sa sumunod naman nilang pag-nag-initan ay si Alaric na wala namang kanalaman. Matao ang loob ng restaurant, puno ng mga taong nagmemerienda. Ang ilan ay nagkakwentuhan, ang iba naman ay abala sa kanilang mga cellphone. Ngunit may isang mesa sa dulo na tila naging sentro ng tensyon. Doon naroon si Alaric, nananatiling nakaupo. Tahimik, subalit kita sa kanyang mga mata ang pagpipigil ng damdamin. Sa harap niya nakatayo si Lance, kasama ang ilang dating empleyado at kaibigan nito. Lahat galit. Lahat papanakit ang mga salita. Traidor ka! Mariing bintang na Lance. Pinapasok kita sa kumpanya. Pero hindi ko alam na isa ka palang traidor. Baka nga isa ka pa sa spy nila noon eh. Ang kapal ng mukha mong sumama sa Monteverde matapos kitang tulungan at matapos mong manilbihan sa akin.
Wala ho akong ginagawang masama. Mahinang tanggi naman ni Alaric. Nagsalita ang isa pa nilang dating katrabaho ni Alaric. Utang na loob, Alaric. Dati kang under sa kumpanya ni Sir Lance. At ngayon parang tuta ka na lang ni Iya. Anong klaseng tao ka? Enough. Matigas na titig ang nagpatigil sa lahat. Tumahimik ang paligid. Lahat ng matay napalingon sa direksyon ng pinto. Sa pagitan ng mga nagbubulungan at mga tanong, tila nabigla sa eksena, naroon si Iya Monteverde. Naka-corporate suit at ang bawat hakbang nito ay tila sinasamba ng sahig. Matalim ang tingin nito kay Lance. Mabuti na lamang at isa sa mga staff ang nagsabi kay Iya na ipinatawag daw ni Lance si Alaric para makausap ito. Tuluyan ang lumapit sa mesa hanggang sa tumayo siya sa harap ni Alaric. Hinarangan ito kay Lance. Walang kasalanan si Alaric. Mariing wika ni Iya. Diretso sa mga mata ni Lance. Hindi niya kaya trenaydor. Ang hindi niya lang talaga alam ay kung paano maging tao. Napasinghap ang ilan sa paligid. Nakiramdam sa tensyon. You don't know how to value the employees you once had. Dagdag pa ni Iya. Tinig na kalmado ngunit may halong banta. And now that Alaric is under my care, under my company, you no longer have the right to shout at him like that. You lost that right the moment you fired him for simply doing the right thing. Bakit mo pinagtatanggol ang lalaking yan? Ako ang fiancé mo, Iya. I ended my engagement with you. Sagot ni Iya. And I made it very clear. I no longer want to be connected to your name, to your lies, or to your games. So I'll say this once, only once. Malamig na wika ni Iya. Kapag nalaman kong ginugulo mo ulit ang staff ko, lalo na si Alaric, at lalo na kung isasangkot mo pa ulit ang pangalan ko sa pamilya mo, I swear to you. Napuno ng galit ang mga mata niya, kasabay ng mariing pagbitaw ng huling salita. I will ruin you. I will not allow you to ruin my name, and I will not allow anyone to hurt the people I value. Tahimik na ang lahat. Walang nangahas magsalita. Hinarap naman ni Iya si Alaric na gulat lang na nakatitig sa kanila. Ganun pa man, ay tumayo na ito sa tabi niya. Tara na. Mahina ngunit mariin niyang sabi. Tumango si Alaric habang magkasabay silang naglakad palabas. Sinundan sila ng tingin ng mga tao roon. Samantalang galit na galit pa rin sa Lance. Ngunit hindi maitatanggi ang pagkasindak nito, lalo na't kilala nga ang mga Monteverde na laging mayroong isang salita. Kung hindi pa titigil sa Lance, maaari na anumang sandali ay gawin ni Iya kung anuman ang banta nito. Tahimik ang biyahe habang magkasamang sakay ng kotse sina Iya at Alaric. Habang nasa passenger seat siya, panay ang lingon ni Iya kay Alaric na tahimik lang. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayaring eksena kanina sa restaurant. Huminga siya ng malalim at marahang nagsalita. Alaric, I'm really sorry for what happened earlier. Hindi ka na dapat nadamay sa ganitong klase ng kaguluhan. That was never my intention. Bahagya namang napalingon si Alaric sa kanya tsaka ngumiti ng tipid. Ayos lang po yun, ma'am. Hindi niyo naman po kasalanan. Kasalanan po yun ng mga taong hindi marunong rumispeto. But still, bulong niya, I want to protect you from them. Bago po makasagot, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Alaric. Kinuha nito mula sa bulsa ng coat at pagkakita ng pangalan ng tumatawag, agad itong sinagot ito. Hello, ma? Bakit po? Ano nangyari? Napalingon si Iya. Agad na inalerto sa seryosong tono ng boses ni Alaric. Ano po? Saang ospital? Sige po, pupunta po ako ngayon dyan. Pagkababa ng tawag, hinaplos ni Alaric ang sentido niya. Halatang nababalisa. May nangyari ba? Agad na tanong ni Iya. Dinala po ulit sa ospital yung kapatid ko. May komplikasyon raw po. Hindi na nagdalawang isip pa si Iya. Saang ospital ba? Sabihin mo lang kung saan ihahatid na kita.
Sasamahan na rin kita sa ospital. Nagulat naman si Alaric. Ma'am, hindi niyo na po kailangan. I want to be there. Mariing sagot ni Iya. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng magulang ni Alaric. Halata sa mukha ng mga ito ang labis sa pag-aalala. Nasa loob pa siya, inaasikaso ng mga doktor. Sabi ng kanyang ina habang nanginginig ang tinig. Ang hina ng katawan niya. Parang hindi na siya lumalaban. Agad na lumapit si Alaric sa ina. Niyakap ito. Pilit na pinapakalma. Ma, huwag kayong mag-alala. Malalampasan din niya to. Lalaban siya. Lumapit naman si Iya sa tabi nila. Tahimik lang ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang habag. Ilang sandali lang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Agad silang nilapitan. Doc, kamusta na po ang kapatid ko? Tanong ni Alaric. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Medyo malala na po ang kondisyon ng bata. Kailangan po niya ng tuloy-tuloy na chemotherapy at observation. Kung hindi po maagapan, baka hindi na po makayanan ng katawan niya. Nanlumo si Alaric. Napaupo ito sa bench malapit sa dingding. Hawak-hawak ang ulo. Iya turned to the doctor. Doc, please do everything that's necessary. Sagot ko na ho lahat ng gastos. Just make sure na makuha niyang medical attention na kailangan niya. Nagulat ang magulang ni Alaric. Ngunit masikip na nagulat si Alaric mismo. Tumingin ang doktor kay Iya, tsaka bahagyang yumuko. Makakaasa po kayo. I'll inform the billing department para agad po namin maiproseso ang kailangan. Lumapit si Alaric kay Iya habang tahimik na nakaupo ito sa bench. Wala itong masabi sa unang segundo. Ngunit halatang maraming gustong iparating sa kanyang tingin. Ma'am, he started. Mahina ang boses. Salamat po sa tulong. Sa totoo lang, hindi ko muna kayang tanggihan to ngayon dahil kailangan ko rin po talaga ng kapatid ko. Tumango si Iya. You don't have to explain, Alaric. Naiintindihan ko. Ngumiti ito. Kahit pahalatang may lungkot pa sa mga mata. Pero gusto ko lang pong sabihin, babayaran ko po ito. Alam ko malaking tulong po ito pero sisikapin ko po makabawi. Hindi ko po hahayaang maging pabigat. Hinawakan ni Iya ang balikat nito. You're not a burden, Alaric. I offered my help because I want to. Because I believe you deserve it. Isa kang mabuting tao. And you've done so much for me already. Tsaka gusto ko rin na matulungan ang kapatid mo. Masyado pa siyang bata. She deserves to enjoy life. Tahimik si Alaric. Tiningnan nito si Iya sa mata. Punong-puno ng pasasalamat ang mga mata ni Alaric. Hindi akalain ni Alaric na darating sa puntong may tutulong sa kanilang pamilya nang walang hinihinging kapalit. Sa tulong ni Iya, natustusan ang agarang gamutan ng kanyang kapatid. Naisalba ito sa panibagong komplikasyon. Mula sa chemotherapy hanggang sa mga specialized sessions, tiniyak ni Iya na makakakuha ng pinakamahusay na atensyong medikal ang batang kapatid ni Alaric. Isang araw habang nasa ospital, tahimik na naglalaro ng puzzle si Ira, ang bunsong kapatid ni Alaric. Nang biglang sumulpot si Iya, may dalang pasalubong para dito. Hello Ira, I bought you a new book. Nabanggit kasi sa akin ng kuya mo na mahilig ka raw magbasa. Malambing na sabi ni Iya habang iniaabot dito ang paper bag na naglalaman ng mga classic books. Biglang lumiwanag ang mukha ng bata at agad na niyakap si Iya. Salamat ate. Salamat po ate Iya. Ang bait-bait niyo po. Para po kayong angel. Tsaka mukha rin po talaga kayong anghel. Napangiti naman si Iya kasi lagi na lang siya nitong pinupuri sa tuwing nakikita siya. Mula noon, lagi nang hinahanap ng batang presensya ni Iya. Tila ba naging ate na nga talaga siya nito at natutuwa naman si Iya na mapalapit dito. Hindi lang siya kay Ira na papalapit kundi maging sa magulang din nila at maging kay Alaric na nananatili pa rin na napakasipag sa trabaho para raw makabawi sa kabutihan niya kahit pa ang sabi ni Iya ay hindi naman na kailangan yon.
Habang nagiging mas malapit si Iya sa pamilya ni Alaric, unti-unti namang lumalabas ang katotohanan tungkol sa pamilya Salvarez, ang pamilya ni Lance. Nag-viral sa social media ang ilang leaked documents at testimonya ng ilang dating empleyado ng kumpanya ni Lance. Isa-isa nitong isinawalat ang mga kasinungalingan, pang-aabuso sa posisyon at ang matagal nang naluluging estado ng kumpanya. Hindi man diretsang idinawit si Lance, malinaw sa mga ulat na malaki ang papel ng pamilya nito sa pandilin lang. Nalagas ang tiwala ng mga dating kakampi nila, pati ang mga investors na dati nakayuko sa pangalan ng Salvarez. Ngayon ay isa-isang naglalabas ang pahayag ng pagtanggi at pagputol ng koneksyon sa kanila. Siguro, wika ni Iya habang kausap si Reyna. Ito na rin ang karma nila. Bawat galit, bawat panglalait, at bawat pagpapahiya nila sa mga taong hindi naman lumalaban sa kanila, bumalik sa kanila ng doble. Tumango si Reyna. Anong plano mo ngayon? Saglit na natahimik si Iya bago sumagot. Wala. Ayoko na makaalam sa kanila. Hindi naman ako tulad nila. Hindi ko kailangang ipagdiinan ng pagbagsak nila. Ang gusto ko lang, ilayo ang sarili ko. Magsimula ng panibagong kabanata, kasama mga taong tunay na may malasakit. Mas gusto ko na ngayon yung tahimik na buhay, Reyna. Dagdag niya. Yung hindi kailangan may patunayan. Yung sapat na alam mong ikaw ang nasa tama. That's right. Parte na lang sila ng past mo ngayon. Hindi na kailangan nagdugtungan pa ang history at connection mo sa kanila. At ngayon nga ay nag-focus na lang si Iya sa mga mahahalaga sa kanya. Sa kumpanya na patuloy na nasa rurok ng tagumpay. Sa kanyang pamilya na lagi namang proud sa lahat ng nararating niya. Sa kanyang mga kaibigan, kasama na rin si Alaric na naging mahalaga na rin sa kanya. At sino nga ba ang mag-aakala? Sa araw-araw na pagkikita nila sa opisina, sa mga kaswal na usapan sa elevator, sa mga sandaling nagsasabay silang mag-lunch o sabay silang umuwi, unti-unting may nabubuo. Hindi nila ito agad napansin. Simple lang naman. Minsan nahuhuli ni Iya ang sarili niyang napapatitig kay Alaric habang ito'y abalang-abala sa harap ng laptop, suot ang salamin, at may bahagyang kunot sa noo. Minsan, hindi niya rin maiwasang mapangiti tuwing nakikita niya itong tinutulungan ng ibang empleyado, kahit na hindi na bahagi ng trabaho nito. At si Alaric, hindi rin naman ito immune. Tuwing dumarating si Iya sa opisina, dala ang karisma at kumpiyansa na tila laging handang harapin ang kahit anong laban, parang may ibang kabog ang dibdib niya. Lalo na kapag ngumiti ito. Yung tipong genuine. Yung tipong hindi dahil kailangan, kundi dahil masaya itong makita ka. Good morning, Alaric. Bati ni Iya minsan habang dumadaan sa kanyang mesa. Good morning po, ma'am. Sagot ni Alaric. Hindi man ito yung klase ng pagsisimula na may paputok o drama, pero sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas malalim ang koneksyon. Mas totoo, mas payapa. At sa gitna ng ingay ng mundo, tila nag-uumpisa na silang makahanap ng tahimik na kandungan sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.